Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na isang pribilehiyo na muling magkasama-sama kahit hindi man po pisikal. Sa spirito ay tayo sasamba sa ating Panginoon. Kaya sa umaga na to, i-prepare po natin yung ating mga puso, yung ating isipan, yung ating buong tayo, yung buong ikaw para sa ating Panginoon. Para ialay sa Kanya yung ating buhay sa umaga na to. Sige po, atin pong ibigay yung mga sandali, mga oras na to sa ating Panginoon. Damhin po natin yung Kanyang presensya. Psalms 149, 4-5. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with salvation. Let the saints rejoice in this honor and sing joy on their beds. Yes, O God. Kami, Panginoon, Father God, sa umaga na to, ay lumalapit sa iyong banal na trono, sa iyong banal na harapan, O aming Ama. Alam namin, O God, na kami marumi, O Father. Kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa iyo. Kaya aming Ama, kami nagpapakumbaba. Nanghihingi ng paglilinis mo, Father. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy, O Father God, na maghugas ng aming buong pagkatao upang maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin niyo po, Panginoon, anumang pagkukulang, anumang karumihan, O Father God, kasalanan, O Lord. Alaman namin o hindi, O Lord. Patawarin niyo po kami, O God. Nais naming makalapit ng malaya sa iyo, Father God, sa umaga na to. Upang papurihan ka, O God. Dakilain ka, sambahin ka, aming Ama. Dahil ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ay ang aming paparangalan sa aming buhay. Father, sa umaga na to, tunay nga aming Ama, na nais naming bumangon para sa iyo, God. Nais naming ibigay ang araw na to para itaas ang pangalan mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Father God, na patuloy na naririyan, kumikilos sa aming mga buhay. Nararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Father God. Nakikita namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa bawat isa, aming Ama. Alam namin, O Father, na alam mo yung lahat ng bagay. Blur man, Panginoon, sa aming paningin ngayon dahil sa nangyayari sa aming paligid. Pero Father God, nagtitiwala kami that you are in control of everything, O God. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Mas maganda yung perspective mo kaysa sa amin, aming Ama. Kaya, Panginoon, patuloy kami kumikilala, Father God, na sa aming buhay, wala kaming ibang kakailanganin kundi ikaw lang. Na kahit gaano kadilim, gaano kahirap, O Father God, yung aming buhay, sa iyo kami titingin, O Father God. Sa iyo namin makikita ang liwanag, O Lord, ang solusyon, O Father God, sa mga nangyayari sa aming paligid. Kaya aming Ama, patuloy namin kikilalanin. Itataas ka, Panginoon. Pararangalan ka sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming pasasalamatan, O God. Ikaw, Father, ang nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw ang pag-aalaya namin ng aming mga awitin, ng aming pagsamba, ng aming papuri, O God. Wala nang iba. Sa iyo ang lahat ng to, Panginoon. Tunay nga aming Ama na ang aming bawat galaw ay ikaw ang nararapat pag-alayan. Kaya aming Ama,
Ang lahat ng ito, Father God, ay alay namin sa iyong banal na paanan. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Yes, Lord. Patuloy kaming aawit, Panginoon. Ipapakita, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos na kakailanganin, O God. Wala na kayong ibang kailangan pa, Father. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
Tunay nga, O Father God, na ikaw lang ang kailangan, O God. Ikaw ay hindi lang sapat, aming Ama. Ikaw ay higit pa sa aming buhay, Father. Ikaw ang aming sandalan, O God. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming kaligayahan, O Lord. Ikaw ang aming buo. Ikaw ang aming pag-asa, O God. Father, ikaw ang sagot sa lahat, aming Ama, ng kabalisahan, problema, anumang pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan. Ikaw, Father, ikaw aming Panginoong Jesucristo, ang aming kailangan. Wala nang iba. Dahil ikaw, O Father, ang makakatugon sa lahat ng pangangailangan sa buhay, Father God. Hindi lang dito, O Lord. Kaya, Father God, patuloy kami, Panginoon, nakikilala sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Na tunay nga, O God, na ikaw lang ang kakailanganin namin. Ikaw lang aming Ama at wala nang iba. Sa iyong mga kamay, O Father, you hold everything together, O Lord. Ikaw, Father, ang nagbibigay ng balance, O Father God, sa aming buhay. In every aspect of our lives, ikaw, Panginoon, ang sentro, O God, na pinagmumulan ng lahat, O God. Ang source ng kapayapaan, ng kalakasan, ng pag-asa, O God, ng kapangyarihan, O Lord.
ang aming kailangan. Ikaw, Panginoon, O Father, wala na pong iba. Ikaw ang aming malilikha, O God. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. Nakakabatid, O Father God, lahat ng sulok ng aming buhay. Lahat ng pangyayari sa mundo ito, O Father. Alam mo lahat, O God. At alam namin, O Father God, na ikaw, Father God, ang magbibigay ng katagumpayan. Kaya, Panginoon, patuloy namin sasabihin namin, Ama, na ikaw lamang ang aming kailangan. Ikaw lang, O Lord. Ikaw ang aming Diyos, O Father God, na hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya aming Ama, patuloy, O Father God, nakikilalanin namin sa aming buhay, O Lord, na ikaw lamang ang aming nais, ikaw lamang ang aming kailangan sa buhay. Yes, O God, ang lahat ng ito, aming Ama, ay sa'yo lamang, O God, sa'yo lamang. Jesus Christ. Amen. Dumako naman po tayo sa ating scripture reading. Sa ating pong mga Biblia, buksan po natin sa 1 Thessalonians 3, 1-5. Unang Tesalonica 3, 1-5. Kung nakita nyo na po, sundan nyo po ako sa aking pagbasa. 1. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. 2. We sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. 3. So that no one would be unsettled by these trials. You know quite well that we were destined for them. 4. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted. And it turned out that way, as well as you well know. 5. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the temper might have tempted you, and our efforts might have been useless. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nananalangin po kami ngayong umaga na mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga talatang binasa sa unang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 1-5. Ang mga katotohanan ito'y iputimo mo sa aming puso, Panginoong Diyos. Ang Espiritu Santo ang mangusap sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong lingkod na gagamitin. Ikaw po ang magpahayag. Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga oras na ito ng pag-aaral namin ng iyong salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po na ito'y dalangin namin. Amen. Isang mabiyayang linggo ng umaga muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos upang maging pagkain ng ating kaluluwa, upang sa gitna po ng pandemic na ito na nangyayari sa ating bayan ay tayo po ay magkaroon ng malakas, matatag na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng ating serye ng pag-aaral dito po sa unang Tesalonica. Tayo po ngayong umaga ay nasa Kapitulo 3, talatang 1-5. Mga kapatid, meron po tayong narinig lagi na kasabihan na no man is an island. Wala pong taong pwedeng mabuhay na siya ay nag-iisa. Idinisenyo ng Diyos na ang tao ay mabuhay na may kasama. Sabi nga po sa halamanan ng Eden, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa, kaya ililikha ko siya ng kasama. Yung pong mga napapanood natin sa YouTube na mga tao na nagtatayo ng bahay ng nag-iisa,
hindi po totoong siya ay nag-iisa. Ano po? Meron pong cameraman siyang kasama. Pangalawa, yung pong kanyang ginagamit na mga tools, martilyo, pako, lagari, at iba pa, ay meron pong gumawa. Kaya hindi po niya mag-isa na naitayo yung bahay na iyon sa gubat. Ano po, yung ating mga napapanood, ano po. Hindi po mabubuhay ng masaya, maligaya ang isang taong nag-iisa. Kahit daw po tayo ay makapaglakbay sa buong kalawakan, makita natin ang kagandahan ng mga bituin, marating natin ang pinakadulo nito, kung tayo nag-iisa, hindi po tayo magiging masaya o maligaya. Idinisenyo ng Diyos na ang tao ay mayroong kasama. At bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi po tayo idinisenyo ng Diyos na mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa upang tayo ay tumatag at tumibay sa pananampalataya. Kaya dito po sa unang Tesalonica 5:11 na nabasa natin ng mga nakaraan, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonica sa Kapitulo 5, talatang 11, dahil dito'y patuloy kayong magpaalalahanan at pagtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. I-continue ninyo yung inyong pagpapaalala sa isa't isa, strengthening one another and encourage one another. Ang Panginoong Jesus ay may tagubilin kay Apostol Pedro sa Lucas Kapitulo 22, talatang 31 hanggang 32. Sabi niya, Pedro, hinihingi kayo ni Satanas na ligligin, pero ipinanalangin ko kayo, pagkatapos mong manumbalik, sabi niya, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So may duty o tungkulin si Apostol Pedro na inatang sa Panginoong Jesucristo na dahil po sa mangyayari na pagpapako sa krus sa Panginoong Jesus, ang mga alagad ng Panginoon ay mangangalat, manghihina, manlulupaypay, matatakot. Kasama na po si Apostol Pedro na ikakaila niya ng 3 beses ang Panginoong Jesus. Pero sa kabila ng katotohanan na si Pedro ay magkakaroon ng isang malaking kasalanan sa Panginoong Jesucristo, ito ang pagtatawa ng 3 beses, pinagkatiwalaan pa rin siya ng Panginoong Pedro. Pag nakapanumbali ka na, nakapagsisi ka na, nakapagbago ka ng puso, patatagin mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. So, ngayong umaga, ang paksa po natin sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5 ng unang Tesalonica ay how to build up our faith together in Christ, or building up our faith together. Pero paano po natin ito gagawin na tayo po na mga mananampalataya, lalo na sa kapanahonang ito ng pandemic, ay makapagtulungan na patatagin natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Na tayo po ay nagtutulungan. Ano po? Yun po yung disenyo ng Panginoon. Sa chapter 3, verse 1 ng unang Tesalonica, basahin po natin. Sabi po ni Apostol Pablo, nang hindi na kami makatiis, minabuti na naming maiwan sa Atenas. Nang hindi na kami makatiis. Ang sabi po ng ibang translation, kaya nang hindi na kami makatiis. Kaya, yung pong nang ay isinali ng kaya. Or sa English po, ang pagkasalin ay ganito, therefore, when we could no longer stand it or endure it. Therefore, yung pong salitang therefore, o kaya nga ay connecting words. Ano po? Ito po ay nag-uugnay sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 2, o chapter 1, chapter 2,
yung salitang therefore, ano po yung ibig sabihin ng konteksto ng salitang therefore, kaya nga, or ng salitang nang sa Tagalog? Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ipinapahayag po sa chapter 1 at chapter 2, lalo na po sa chapter 2 verse 17 hanggang 20 na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, ang isang malalim na pagmamahal, pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Basahin po natin ang chapter 2 verse 8. Ang sabi po, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay inihandog namin ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Yung pong laki, lalim ng pagmamahal ni Apostol Pedro. Kaya nga, therefore, dahil mahal na mahal namin kayo, nais namin kayong makita, nais namin kayong makasama. Sabi sa verse 17, at ngayon mga kapatid, nang kami sandaling nawawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin lamang, kami nangungulila at sabik na makita kayong muli. Kaya ilang beses na tinangka ni Apostol Pablo bumalik sa Thessalonica, pero siya po ay nahadlangan ni Satanas. Ang salitang kaya or therefore o nang sa Tagalog ay nagpapahayag ng malalim ng tunay na pag-ibig at pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa buhay ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Mga minamahal na kapatid, narito po ang unang katotohanan upang tayo po ay makatulong na tumibay sa pananampalataya ang bawat isa sa atin. Let us have genuine love and concern to each other. Sa atin pong pananampalataya kay Jesus Christ, magkaroon po tayo ng tunay na pagmamahal at malasakit sa pananampalataya ng bawat isa kay Kristo. Yung malasakit natin at pagmamahal natin ay nakapatungkol sa pananampalataya ng bawat isang kapatid sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung unang katotohanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa laki ng pag-ibig namin at malasakit sa inyo, minabuti namin na maiwan dito sa Atenas. Sinugo niya si Timoteo sa Thessalonica upang patatagin ang pananampalataya ng mga kapatid doon. Hindi kami, ang pakiramdam po ni Apostol Pablo, hindi kami makatagal nang hindi namin nalalaman ang inyong kalagayan. Hindi kami makatiis, nag-aalala kami, kaya ipinadala namin, isinugo ko sa inyo si Timoteo, sabi po sa verse 1. Ang pag-aalala ni Apostol Pablo ay yung ano ang kalagayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa Thessalonica dahil sila'y dumaranas ng matinding pag-uusig. Yung po yung kanyang worry bilang isang manggagawa ng Panginoon. Hindi niya ito matagalan. Gusto niyang malaman ano nang nangyari at gusto niyang mapatibay ang kanilang pananampalataya. Kaya kahit po siya ay maiwan na nag-iisa o meron po siyang kasama sa naiwan pa dahil sabi niya, we o kami, ano po, and we sent Timothy, ibig sabihin may kasama pa siyang naiwan, maaring si Silas, ay ipinadala niya doon upang malaman ang kalagayan ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Mga minamahal na kapatid, natiis ni Apostol Pablo ang pag-uusig, ang hagupit ng latigo sa kanyang mga likod, ang gutom, ang uhaw, ang kahirapan ng paghayo, ang paglalakbay, ang mga paghihirap sa karagatan, ang mga pag-uusig na kanyang naranasan na itinala niya sa 2 Korinto 11:28. Subalit ang isang bagay na hindi niya matiis sa kanyang buhay ay ang hindi malaman ang kalagayan ng pananampalataya ng iglesia o ng mga mananampalataya
na kanyang dinalhan ng mabuting balita. Nais niyang sila'y tumibay, nais niyang sila'y tumatag, ayaw niyang mawala ng kabuluhan ang kanyang paghayo. Yun po yung tinutukoy niya sa verse 5. Kaya sabi niya sa chapter 3 verse 5, ang sabi po, kaya nga nang hindi na ako makatiis, ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalala ako, baka malinlang na kayo ng dyablo pag nagkagay mawala ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Nag-aalala si Pablo, nagmamalasakit. Sabi niya sa 2 Korinto 11:28, sa kabila ng mga sakit at mga hirap ng kanyang paghayo, ay kasama pa sa kanyang pag-aalala araw-araw, pagmamalasakit, ang kalagayan ng mga iglesia. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pag-ibig at malasakit ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na kanyang nakakahalubilo, na kanyang dinalhan ng mabuting balita, at higit sa lahat, binanggit niya ito dito po sa Tesalonica. Ang pag-aalala sa kalagayan ng pananampalataya ng mga kapatid, ang pagmamalasakit, ang pagpapahayag ng pag-ibig na sila'y lumago sa pananampalataya, ay pwede nating tawaging healthy worry or healthy anxiety. Ito ho yung pag-aalala na nagbibigay ng kagalakan, ng kalusugan. Ito po yung banal na pag-aalala. Yung pong, sapagkat ito po ay nagpapakita ng iyong wagas at tunay na pag-ibig at malasakit sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung nag-aalala ka sa kanilang kalagayan, kumusta na ba sila sa Panginoong Hesukristo? Ngayon pandemic, hindi ko kayo nakikita, hindi tayo nakikita-kita, dahil ipinagbabawal ang Bible study, ang paghayo. Kumusta na po kayo? Nag-aalala po si Apostol Pablo, nag-aalala po ang mga tunay na nagmamahal sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya. Sapagkat kay Kristo lamang natin matatagpuan ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung lalayo tayo kay Kristo, lalo tayong mahihirapan, lalo tayong mapapahamak. Kaya ang pag-aalala ay gayon na lamang. So ito pong pag-aalalang ito ay nagpapakita ng ibayong o lalim, tunay na pagmamahal at malasakit. Ito po ay nakalulugod sa Panginoon, sapagkat ito ay inyutos ng Panginoong Hesus na tayo po ay magpaalalahanan sa isa't isa. Ito po ay mag-uudyok sa atin na umaksyon at kumilos sa ating pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay kumilos sa kanyang pag-aalala dahil hindi siya makabalik sa Tesalonica, dahil siya po ang tinatarget ng pag-uusig. Isinugo niya si Timoteo sa kanila upang alamin ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica at sila po ay patatagin sa pamamagitan ng pagtungo roon o pangangaral ni Timoteo. Mga minamahal na kapatid, kung meron tayong pagmamalasakit at pagmamahal sa pananampalataya ng ating mga kapatid kay Kristo, ayaw natin silang malayo sa Panginoon, tayo po'y magkakaroon ng aksyon. Ikaw ay mananalangin para sa iyong kapatid sa pananampalataya. Ikaw ay magbabasa ng banal na kasulatan. Ikaw ay makikisali sa online worship at magte-text, magsasabi, kapatid, kumusta ka na? Ikaw ay magdadalo sa mga med group pagdating ng ito ay manumbalik na muli. Ikaw ay masipag at kusang aaten sa mga worship service o sa mga Bible study dahil naroon ang iyong malasakit sa iyong kapwa mananampalataya. Gusto mo silang makasama, gusto mo silang makita, gusto mong malaman ang kaligayan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga minamahal na kapatid, upang tayo ay magamit ng Panginoon sa pagpapatibay ng pananampalataya ng iglesia at ng ating mga kapatid, kinakailangan po nating magkaroon ng wagas o tunay na pag-ibig at pagmamalasakit, at ito po ay kikilos sa buhay natin at nakita natin ang ginawa po ni Apostol Pablo. Pangalawa po,
na makikita natin dito na katotohanan upang tayo po ay magkatulungan na tumibay sa pananampalataya sa bawat isa, ay huwag po tayong magkaroon ng holier than thou attitude or spiritual superiority complex. Let us not have holier than thou attitude or spiritual superiority complex to our brothers and sisters in Christ. Huwag nating ipalagay na tayo po ay mas mataas, mas malakas, mas matibay ang pananampalataya, mas magaling, mas aktibo, mas banal kaysa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Huwag tayong maging tulad ng mga Pariseyo na nangmamata, mamaliit ng ating kapwa Kristiyano. Ganito po ang ibig sabihin ng holier than thou attitude. Sabi ng Panginoong Yesus, may dalawang nanalangin sa loob ng templo, isang Pariseyo at isang maniningil ng buwis o publikano. Ang sabi nung Pariseyo, isang relihiyoso, lagi sa simbahan, nagbibigay ng ikapu, bibigay ng nagpapasting o ng 2 beses sa linggo. Sabi niya sa panalangin niya, Panginoon, salamat po na hindi ako katulad ng taong ito nung maniningil ng buwis. Ako po ay nag-aayuno 2 beses sa linggo, dumadalo sa Sabat, sa pagtitipon. Ako po ay nagbibigay ng ikapu, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya, hindi katulad ng taong ito. Then yun namang maniningil ng buwis, sabi niya, nakayuko, dinadago ko ng dibdib, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Dahil sa po ay nandadaya sa kanyang trabaho, naniningil ng mahal na buwis sa mga tao. Sabi ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa inyo, inaring ganap yung maniningil ng buwis kaysa dun sa Pariseyo. Mga minamahal na kapatid, paano natin masasabi mula sa mga talatang ito na upang tayo po ay magamit ng Panginoon sa pagpapatibay ng pananampalataya sa bawat isa kay Kristo, ay huwag tayong magkaroon ng holier than thou attitude o spiritual superiority complex sa ating mga minamahal na kapatid. Ano po? Dito po sa talatang 2 ay makikita natin ang kababaang loob ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, basahin natin, at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita. Sa English po ang sabi, and we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to strengthen and encourage you concerning your faith. Makikita po natin dito na tinawag ni Apostol Pablo si Timoteo na brother, kapatid. Si Apostol Pablo po ay isang apostol. Si Apostol Pablo po ay anak niya sa pananampalataya si Timoteo. Pero makikita natin na ipinapadama ni Apostol Pablo ang kanyang kababaang loob sa pagtawag po kay Timoteo na brother. Kapantay sa relasyon sa Panginoong Diyos. Hindi nakakataas si Pablo kay Timoteo sa harapan ng Panginoon. Ganito po, iugnayan natin sa kasalukuyan. Hindi sinabi na Apostol Pablo, ipinadala ko sa inyo ang aking assistant na si Timoteo, ang aking associate pastor na si Timoteo, ang aking associate missionary. Hindi po niya sinabi yon. Ang salita po kasing assistant pastor o associate pastor o associate missionary or assistant missionary ay nagpapakita ng hierarchy o kataasan. Ano? Pero si Apostol Pablo, hindi siya sinabi, ako ay bishop, si Timoteo ay pastor lamang. Siya ay ating kapatid. So si Apostol Pablo ay may pusong mapagpakababa. Ano po? Ipinapakita dito na tayo, si Pablo, si Timoteo, ay iisa sa pamilya ng Diyos. Pantay sila ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pareho silang anak ng Panginoong Hesukristo. Sila ay magkapatid sa pananampalataya.
Hindi ikinakahiya ito ni Pablo, hindi niya pinagmamalaki ang kanyang sarili. Ako ay piniling apostol, kaya ipinadala ko sa inyo ang aking assistant na si Timoteo. Sa panahon po ngayon, sa mga iglesia, nakakalungkot, meron po tayong hierarchy of relationship, hierarchy of serving the Lord. Merong mas mataas ang bishop kaysa sa pastor. Mas mataas ang pastor kaysa sa assistant pastor. Hindi po ganoon sa banal na kasulatan. Brother ang tawag niya kay Timoteo. Ano po, mga kapatid? Alam niyo po, nakakalungkot. Meron pong pastor na pag tinawag mong brother ay nagagalit. Baka mo na ako tinatawag na brother, ako ay pastor. At meron din pong pastor na nagtatampo, nagagalit kapag hindi po inilagyan ng reverend yung mga pinipirmahan po niya ng mga documents. Kailangan nakalagay na reverend. Yun po ay pagtataas ng ating sarili kaysa sa iba. Sa banal na kasulatan, meron pong pantay na pagtingin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At si Apostol Pablo, hindi po niya itinaas ang kanyang sarili. Si Timoteo na ating kapatid, hindi niya tinawag na assistant. Upang tayo po ay magamit ng Panginoon sa pagpapatibay ng pananampalataya ng ating kapatid sa pananampalataya, kinakailangan po natin ng mapagpakumbabang puso. Huwag nating isipin na tayo mas banal at mas magaling kaysa sa kanila. Huwag nating isipin na tayo mas spiritual kaysa sa kanila. Sa halip, tingnan natin na sila ay makakatulong sa atin na tayo tumibay sa pananampalataya at tayo makakatulong din sa kanila. Kumusta si Timoteo bilang brother in Christ ni Apostol Pablo at ng mga Kristiyano sa Tesalonica at natin? Tingnan po natin sa Filipos Kapitulo 2, talatang 19 hanggang 23, ano ang patotoo ni Apostol Pablo patungkol sa buhay ni Timoteo na tinawag niyang brother in Christ? Sabi niya, Filipos 2:19, umaasa ako sa Panginoong Hesus na makapupunta agad diyan. Si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit pa sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong mga kapatid. Sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Kristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya't binala kong siya ang papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rin. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makapaririyan din sa lalong madaling panahon. Si Timoteo po ay sinugo ni Pablo sa Filipos upang alamin, patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano dahil sa pag-uusig. Siya po ay nagpapatotoo na si Timoteo po, sabi sa verse 19, ay isang Kristiyano, isang taong mapagkakatiwalaan, isang Kristiyanong may tunay na malasakit sa kapwa Kristiyano. Si Timoteo po, sabi po sa verse 21, ang kanyang hinahangad ay ang kapakanan ng Panginoong Hesukristo, hindi katulad ng iba na ang pinagmamalasakitan ay sariling kapakanan. At sa verse 22, sinasabi ni Apostol Pablo na napatunayan na ng mga Kristiyano sa Filipos ang karakter ng pagiging Kristiyano ni Timoteo. Si Timoteo po ay tinularan ang pamumuhay ni Apostol Pablo. Mga minamahal na kapatid, upang tayo po ay magamit ng Panginoon sa pagpapaalalahan o sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa, kinakailangan po nating huwag magkaroon ng damdaming tayo mas magaling, mas banal, mas mahusay, mas matalino kaysa sa iba. Yun po ay kayabangan
lahat po tayo mga kapatid ay dapat magpakababa sa harapan ng Panginoon. At huwag nating isipin na tayo nakakahigit sa iba spiritual. Ang isipin natin, kailangan natin ang isa't isa. Sa bawat isa, mayroon tayong matututuhan. Huwag nating ikahiya ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakababa at wala po siyang holier than thou attitude ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Pilipos 2:5 hanggang 8, magkaroon tayo ng kaisipan ng katulad ng na kay Kristo. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Siya po ay nagpakababa at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Inabot po niya tayo, nakitulad sa atin, nakipantay po sa atin tao. Naranasan niya ang hirap katulad natin. Ang kaibahan lamang, hindi po siya nagkasala. Si Jesus ay nagpakababa upang tayo ay abutin. Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ay dapat paglingkuran. Subalit, isang magandang bagay, sabi po niya sa kanyang mga alagad at sinasabi niya sa atin sa Juan 15:14-15, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kayo'y aking tinatawag na kaibigan. Isipin po ninyo mga kapatid, gaano kababa ang loob ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Ikaw, ako na makasalanan, tinatawag niyang kaibigan, na sinasabi niya sa atin kung ano ang kanyang kalooban, ano ang kanyang gugustuhan. Wala siyang inililihim po sa atin. Ang isa pa pong makikita nating ebidensya ng kababaang loob ng ating Panginoong Hesus, at ito po'y nakakahiya sa atin. Pero hindi po niya ikinahiyang gawin. Ano po yun? Yung tawagin po niya tayong mga kapatid. Sabi po sa Hebreo chapter 2, verse 11, 12 at saka verse 17, buksan po ninyo ang inyong Biblia, basahin po natin. Hebreo chapter 2, verse 11. Ganito po ang sabi, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila, at isang Ama na nagpapabanal at pinagiging banal, kaya't hindi niya ikinahayang tawagin silang mga kapatid. Ang tinutukoy po rito ay yung mga Israelita o tayo pong mga sumampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo ikinahayang tawagin ng Panginoong Hesus na mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, quotation po sa banal na kasulatan sa Old Testament, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos, at sabi pa niya, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. At sa verse 17, sabi po, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagi na tapat na naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ulitin po yung unang bahagi, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan, si Jesus ay kinakailangang makitulad sa tao. Nagpakababa ang Panginoong Hesukristo at tinawag po niya tayo na mga kapatid. Hindi niya ikinahiya ito. Mga minamahal, ang totoo, nakakahiya. Tayo ay makasalanan. Napakadakila ng pagmamalasakit at pag-ibig sa atin ng Panginoon. Isang mamamatay tao na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, tinawag niya, ipinapakilala niya bilang kapatid. Isang mangangalon niya, isang kurakot na tao, isang napakasamang tao na nananalig kay Kristo, tinawag niya mga kapatid. Hindi ba napakadakilang pagmamahal at napakadakilang pagpapakababa ng Panginoong Hesus? Kaya mga minamahal na kapatid, anuman ang iyong kalagayan,
anuman ang iyong kasalanan, anuman ang mga nakaraan mo sa buhay na maaaring ikaw ay minamaliit na mga tao, ikaw ay minamahal ng Panginoong Hesukristo, hindi kanya ikinakahiya, tinatanggap kanya, ipinagmamalaki kanya, at sinasabi niya rito sa Hebrew chapter 2, ikaw ay kanyang kapatid. Si Jesus ang ating elder brother. Mga minamahal na kapatid, upang tayo magamit ng Diyos sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa, kailangan natin po na huwag magkaroon ng damdamin, ng ugali, ng mas banal tayo kaysa sa iba at mas magaling. Tumulad tayo sa Panginoong Hesus na nagpakababa at naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo. So yun po, sabi ni Pablo, si Timoteo ay sinugo niya na ating kapatid, brother. Pangalawa, hindi lamang po ganoon ang makikita natin dito sa Thessalonica, tinawag pa rin po niya si Timoteo na God's co-worker o lingkod ng Diyos. Hindi niya sinabi na ipinadala ko sa inyo si Timoteo na aking lingkod. Ang sabi niya, si Timoteo ay kamanggagawa ng Diyos sa mabuting balita. At siya isinugo upang palakasin at patatagin ang pananampalataya ng mga kapatid sa Thessalonica. Mga mahal na kapatid, sabi po sa unang Korinto 3, kapitulo 3, talatang 5 hanggang 9, basahin po natin. Dito po sa Korinto o sa iglesia sa Korinto ay meron pong mga nagpapagalingan. Matataas ang damdamin ng bawat isa. Ang sabi sa taas na talata sa chapter 3, ang sabi ng ibang Kristiyano sa Korinto, ako ay alagad ni Apostol Pedro. Mas spiritual si Pedro kaysa kay Pablo. Ako ay kay Apolos. Ako ay disipulo ni Pablo. Ang sabi po nila, dahil po dito, sinagot sila ni Apostol Pablo sa pagkasulat sa kanila. Ang sabi niya, sapagkat sino si Apolos? Verse 5, sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim at nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami pare-parehong manggagawa at kayo ang kabukiran, ang bukirin niya. Kami pare-parehong manggagawa. Walang mas mataas sa amin. Walang obispo sa amin. Pare-pareho kami na kamanggagawa ng Diyos. Si Timoteo ay kapareho rin ni Pedro, kapareho rin ni Apostol Pablo na kamanggagawa ng Diyos sa mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, narito ang katotohanan. Iba-iba ang ating gawain sa church. Ako ang pastor ng church. Okay lang po tawagin yung pastor kasi yun po yung tungkulin na aking ginagampanan. Subalit narito ang katotohanan na tayo po'y pare-parehong manggagawa ng Panginoon. Tayo ay magkamanggagawa sa harapan ng Panginoon, hindi mataas, hindi super spiritual, hindi mas magaling ang pastor kaysa sa iyo sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay. Binigyan lamang niya tayo ng iba't ibang tungkulin sa kanyang kaharian, sa paglilingkod sa kanya. Tayo po ay pare-parehong kamanggagawa ng Panginoon. So, huwag nating isipin na tayo ay mas magaling kaysa sa iba upang maabot natin ang ating mga kapatid. Alam niyo po, ito po yung nakakalungkot sa mga church, sa mga Kristiyano, at pwede nating sabihin maging sa mga pastor. Yung pong pagalingan, pahusayan.
Kaya ang mga miyembro ng church ay nagkakaroon ng mga paborito ko si pastor na ganito, paborito ko si pastor na ganoon. Mga minamahal na kapatid, mayroong iba't ibang tungkulin tayo. Tayong lahat ay kamanggagawa ng Diyos. Sa kanyang harapan ay pantay-pantay. Kaya let us not have holier than thou attitude or spiritual superiority complex para magamit tayo ng Panginoon. Pangatlo po na makikita natin dito sa unang Tesalonica Kapitulo 3, kilalanin po natin na kailangan natin ang isa't isa upang tayo ay tumibay sa pananampalataya kay Kristo. Let us recognize our need to each other to strengthen and encourage our faith in Christ. Yung pong meron kang pagnanais na makita, madalaw, makausap ang mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng pinakakahangad ni Apostol Pablo na natala rito po sa unang Tesalonica chapter 2 verse 17 hanggang 19. Hindi po ito sign ng weakness sa pananampalataya. Hindi ngayon at nangungulila ka, nakakadama ka ng pagnanais na maka-fellowship ang mga kapatid, na makita ang mga kapatid ay nanghihina ka sa pananampalataya kay Kristo o mahina ka sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi po iyon sign of weakness of faith. Si Apostol Pablo ay pwede nating sabihin na isang super spiritual Christians dahil sa matatag niyang pananampalataya at sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa dami ng iglesyang naitayo, sa pamamagitan niya, ginamit siya ng Panginoon. Subalit, nasa kanyang puso yung pagnanais, yung pananabik na makapiling, makaharap, makausap tungkol kay Kristo ang mga kapatid sa pananampalataya sa Tesalonica. Kaya mga minamahal na kapatid, ito po ang katotohanan. Hindi po totoo at kayabangan ang sabihin ng isang Kristiyano na siya ay pwedeng maging matibay, matatag sa pananampalataya na hindi niya kailangan ang isang kapwa Kristiyano. Oo, okay lang ako. Kahit hindi ako dumalo sa church, hindi ako dumalo sa Bible study, hindi ako magsimba, hindi ako nawawala sa Panginoon, ako ay matibay, ako ay matatag sa pananampalataya. Kayabangan, walang katotohanan. Idinisenyo ng Diyos ang mga Kristiyano na magtulungan, magkasama-sama, at hindi nangangahulugan na mahina ka kung nararamdaman mo na kailangan mo mga kapatid. Tayo po ay inilarawan katulad ng katawan. Iba't iba ang mga sangkap, subalit bawat sangkap ng katawan natin ay kailangan upang maging maganda ang ating katawan. Hindi natin tinitingnang mahina ang ating kamay kaysa sa paa. Hindi natin tinitingnan na mahina ang ating mga daliri kaysa sa ating ibang mga bahagi ng katawan. Pantay-pantay ang pangangailangan natin sa mga bahagi ng ating katawan. Ganun din po ang disenyo natin sa harapan ng Panginoon bilang mananampalataya. Mga minamahal kapatid, tingnan natin yung katotohanan. Ipinadala ni Apostol Pablo si Timoteo sa Tesalonica dahil hindi siya makatungo roon dahil siya ang target ng pag-uusig. Siya ang pangunahing tinatarget ng mga umuusig. Kaya yung tungkulin ni Apostol Pablo na patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Tesalonica ay ginampanan ni Timoteo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, makikita natin ang katotohanan na talagang kailangan natin ang isa't isa. Kilalanin natin ito upang magamit tayo ng Panginoon sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Ano po? Ang pag-uusig, ang problema ay realidad ng buhay Kristiyano. Hindi po ito nawawala, hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng bed of roses. Sa paglalakbay natin sa mundong ito, dumaranas tayo ng mga pagsubok. Kahit na po kayo ay matatag ang hanap buhay
o sabihin natin may impok na pera sa bangko, financially secure, meron pong dumarating na mga hamon ng buhay o problema natin. Ano po? At dahil dito, idinisenyo talaga ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng fellowship, magkaroon ng pagtutulungan upang tumibay sa pananampalataya. Kaya lamang, dapat magkaroon tayo ng unawa kung paano tayo titibay at tatatag sa pananampalataya. Meron po mga kaisipan na ganito na dapat nating itama at ituwid, mga minamahal na kapatid. O mag-fellowship tayo, kain-kain tayo, sama-sama tayo. Yun lang. Wala na. Kung nararamdaman ko, kailangan natin ng fellowship, sama-sama tayo. So masaya tayong kumakain, masaya tayong nagkukwentuhan, wala na. Ito ay isang pansamantala o isang panlabas na anyo na tayo nakakapagpatibay ng pananampalataya. Oo, kailangan natin ito. Subalit sa ating pagtitipon at pagsasama-sama, sinasabi ng banal na kasulatan na ang nagpapatibay ng pananampalataya ay hindi yung sama-sama tayong kumakain. Kumakain ng tinapay, nagmimerienda, nagpa-fellowship sa restaurant, sa mga fast food, or sa church. Hindi po iyan ang nagpapatibay ng pananampalataya. Yan ay nagpapasaya lamang sa ating sarili. Pastor, ano po yung nagpapatibay ng ating pananampalataya? Sabi po sa Gawa Kapitulo 20, talatang 32, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapatibay ng inyong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang nagpapatibay ng pananampalataya ay ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagtitipon at hindi natin ipinapangaral, hindi natin ipinapahayag ang katotohanan ng salita ng Panginoon, kahit tayo magsama-sama palagi, hindi ho tayo titibay sa pananampalataya. Ang sabi po sa unang Korinto 14:1, basahin po natin, suportahan natin yung katotohanan ito. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang pag-ibig kong gayon ang inyong pakamithiin. Ayan. Tayo po ay inaatasan na mithiin ang pag-ibig. Sapagkat kung magkakaroon lamang tayo ng tunay na pag-ibig at malasakit, doon lamang tayo makapagtutulungan na tumibay sa pananampalataya kay Kristo. Gayon, ituloy ko po ang pagbasa, ang inyong pakamithiin, nasain ninyo ang mga espiritual, lalong-lalo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Verse 2, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, gayon man nagsasalita siya sa hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ito po sa verse 3. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya at ikalalakas ng loob at ikakaaliw. Ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikakaaliw. Ang nagbibigay pala ng kaaliwan, ang nagbibigay pala ng lakas ng loob at nagpapatibay ng pananampalataya ay ang pagpapahayag, ang pagtuturo ng katotohanan, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. At ito ang ginawa ni Timoteo sa Tesalonica sa tagubili ni Apostol Pablo. Mga minamahal na kapatid, ituwid mo ang iyong kaisipan paano titibay sa pananampalataya. Hindi sapat ang ikay kumakanta lamang. Hindi pwedeng palitan ng pag-awit ang pangangaral ng mabuting balita o pag-aaral ng Biblia. Hindi po pwedeng palitan ng pagkain-kain lamang at pagsasama-sama lamang, jamming-jamming lamang ang salita ng Diyos. Walang titibay sa pananampalataya kapag hindi pinag-aralan ng mas malalim
ang banal na kasulatan o ang salita ng Panginoon. Ito po ang kaparaanan upang tayo tumibay sa pananampalataya, at kaya kailangan natin mag-aralan sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Meron akong matututuhan sa isang batang nag-aaral ng salita ng Diyos kung siya aking pakikinggan. Meron kang matutuhan sa akin at meron akong matututuhan sa iyo, at ako'y maaaring tumibay sa pananampalataya sa aral na maririnig ko sa iyo. Si Apostol Pablo ay sabihin natin na nasa kanya na ang lahat ng katangian. Nakita niya si Kristo, nakausap niya si Kristo, napuspos siya ng Espiritu Santo, ginagamit siya ng Panginoon. Pero si Apostol Pablo ay nangailangan ng panalangin, nangailangan ng pagkadama ng buhay Kristiyano, ng kapwa Kristiyano, para tumibay, para lumakas ang loob. Basahin po natin dito po sa chapter 3 verse 7 to 9 ng unang Tesalonica. Meron pong binanggit si Apostol Pablo na ganito. Sabi niya, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng hirap at pagkabalisa. O mga minamahal na kapatid, nung nalaman niya sa balita niya kay Timoteo na ang mga Kristiyano sa Thessalonica ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos, nung malaman niya yung katatagan sa kabila ng mga pag-uusig, sabi niya, naaliw kami sa gitna ng hirap at pagkabalisa. Isang kaligayahan ng isang pastor, isang kaligayahan ng isang Kristiyano, at isang kaligayahan ng tunay na manggagawa ng Panginoon, ang mabalitaan na ang mga kapatid ay nagpapatuloy sa kabanalan, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Isang kalungkutan sa amin, isang kalungkutan sa kapwa Kristiyano, ang mabalitaan na ikaw ay nahulog sa kasalanan, na ikaw ay nasa bisyo, na ikaw ay nagkamali, ikaw ay napariwara. Yun ang kalungkutan namin. Subalit malaman namin ikaw ay matatag, matibay, nagpapatuloy sa Panginoon. Isang kalakasan ng manggagawa ng Panginoon. So kailangan ni Apostol Pablo ang encouragement mula sa kapwa Kristiyano, mula sa iglesia. Ang totoo, si Apostol Pablo ay humingi ng panalangin sa iglesia sa Efeso 6:18. Sabi niya, ipanalangin ninyo kami na maipangaral namin ang buong katotohanan ng mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, kung si Apostol Pablo ay nanghihingi ng panalangin na pwede namang hindi na siya mag-prayer request, bakit? Siya ay pinili ng Panginoon, siya ay super apostol, pero nadadama ni Apostol Pablo ang pangangailangan ng pananalangin sa kanya ng iglesia. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kailangan natin ang isa't isa upang tayo ay tumibay sa pananampalataya. Bawat isa sa atin ay kailangan natin ng isa't isa para kay Kristo. Para maisagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Makagawa tayo ng mga dakilang bagay sa Panginoon. Sa pamamagitan ng iglesia, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan ka ng Blessed Assurance Christian Church, kailangan ka ng Panginoon. Ipakita natin ang pagmamahal natin at pagmamalasakit sa pananampalataya ng bawat isa sa atin kay Kristo. Tayo ay manalangin sa isa't isa. Tayo ay makibahagi sa online worship, sa prayer meeting natin online. Kung dumating yung panahon na matapos na ang pandemic na ito at tayo pahintulutan ng government na magtipon na dito sa church, tayo patuloy na magsama-sama, dumalo ka, makibahagi ka dahil kailangan ka. Ang iyong presensya ay nagpapalakas at nagpapatibay ng pananampalataya. Matuto tayong magpakababa, huwag nating isiping tayo ay mas malakas sa iba. Huwag nating isipin na hindi natin kailangan ang isa't isa, na ikaw lang ay sapat na upang tumibay, mabuhay ng nag-iisa sa pananampalataya kay Kristo. Sabi natin kanina, yun ay isang pagmamalaki at isang pagmamataas.
Magpakababa tayo tulad ng Panginoong Jesucristo. Makitulad tayo sa ating mga kapatid na nag-aaral ng Biblia. Makahihalubilo tayo, makipag-usap tayo. Kilalanin natin ang pangangailangan ito upang tayo po ay magamit ng Diyos sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Mga minamahal na kapatid, kailangan ka ng Panginoon upang ang iglesia ay tumatag at tumibay. Kailangan ka ng iyong kapwa Kristiyano. Huwag kang malayo. Lumapit ka. Makisama ka. Makijoin ka. O iba-iba ang ating personality. Kahit ikaw'y nakaupo lamang dyan at ngumingiti, hindi nakikipag-usap dahil hindi ka sanay, ang iyong presensya sa church, ang iyong presensya sa online worship ay nakapagbibigay ng kaaliwan, ng lakas ng loob sa mga manggagawa ng Panginoon. Kahit ano ang iyong kalagayan bago ka mang Kristiyano, kung ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay aking kamanggagawa na sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay kamanggagawa na ng Diyos. Hindi kanya ibinababa, hindi kanya itinataas. Tinatawag kang kapatid ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal na kapatid, ito po yung tatlong bagay na nakita ko rito sa mga talatang ito upang tayo po ay magamit ng Panginoon, na tayo po ay magkatulungan sa pagkapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Ulitin ko lang po bago ako manalangin. Let us have genuine love and concern to each other's faith in Christ. Magkaroon tayo ng tunay, wagas na pag-ibig at malasakit sa bawat isa, katulad ni Apostol Pablo. Kung wala itong ganitong damdamin, wala itong ganitong puso, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon, let us not have holier than thou attitude or spiritual superiority complex to our brothers and sisters in Christ. Huwag nating isipin na hindi natin kailangan ng isa't isa, mas magaling tayo kaysa sa iba, matuto tayong magpakababa katulad ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating ikahiyang tawaging kapatid ang ating kapwa Kristiyano. Hindi tayo ikinahaya ng Panginoon, tinawag niya tayong kaibigan, tinawag tayo ni Jesus na ating mga kapatid. Hindi niya ikinahihiya tayo kanino man. Tayo ay kanyang ipinagmamalaki, tayo ay kanyang kamanggagawa. Let us recognize our need to each other to strengthen and encourage our faith in Christ. Kailangan kita kapatid. Kailangan mo ako, kailangan mo siya. Yan ang disenyo sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa disenyong ito ng buhay Kristiyano, na hinubog mo kami katulad ng isang katawan. Iba-iba ang aming tungkulin, pero walang mas mataas kaysa sa amin. Walang hierarchy, Panginoon, ng relationship. Walang super spiritual sa amin. Lahat po kami, Panginoon, ay tinuturuan mo magpakababa at kailangain ng isa't isa at damhin na kailangan namin ang isa't isa, Panginoon, upang kami tumibay sa pananampalataya. Lord, ilagay mo sa aming puso ang damdaming ito upang sa ganoon ay makagawa kami ng mga dakilang bagay para sa iyong kalululahati sa iglesyang ito na aming kinakabilangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kapatid at matutuhan, Panginoong Diyos, na sumunod sa iyo at ipahubog ang aming buhay spiritual sa iyong mga salita. Ang kinin namin na ang nagpapatibay po ng aming pananampalataya ay ang pangangaral ng iyong salita. Ang pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, habang kami nagtitipon, habang kami nag-uusap-usap, Panginoong Diyos, ang pagpapalalim ng katotohanan, ng pag-unawa sa katotohanan ng iyong mga salita. O Panginoong Diyos, Ama namin, dalangin ko po na mahalin namin ang iyong salita, sapagkat ito ang nagpapatibay ng aming pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay magpatuloy na sumamba sa Panginoon, magbulay, habang nadidinig po natin ang isang awit at meron po tayong Lord's Supper. Ihanda po natin ang ating sarili
At dahil nandyan po kayo sa inyong tahanan, kung hindi niya pa po ninyo ihanda ang elements, ihanda po ninyo habang tayo po ay nagpapatuloy na makinig at makibahagi sa awiting ito na ating pakikinggan. Crafted into
Mga kapatid, tayo po ay dadako sa Lord's Supper. Kung nakakahanda na po ang inyong element, ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesukristo na nabugbog, dumugo, tumulo ang dugo para po sa ating kagalingan. Ang sabi po sa Isaiah 53. Ang tinapay po na ating kakainin ay simbolo lamang. Wala po itong magic para linisin ang ating kasalanan o pagalingin ang ating karamdaman o palakasin ang ating spiritual na buhay. Ang nagpapatibay po ng ating pananampalataya, ang nagpapagaling po sa ating karamdamang spiritual, ang naguhugas po ng ating kasalanan ay yung totoong nangyari 2,000 years ago na mahigit, na si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang laman, yung kanyang totoong dugo na nabuhos sa Kalbaryo, yun po ang naglilinis ng ating kasalanan. At ang tinapay po na ito ay sinisimbolo yung ginawang ito ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, alalahanin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kunin po ninyo ang tinapay, hawakan po ninyo, at alalahanin po natin ang ginawa niya para sa atin. Bago po natin gawin, tayo po muna ay manalangin. Damhin mo ang presensya ng Panginoon, damhin mo ang pag-ibig ng Panginoon. Kung meron kang mga panalangin, kahilingan para sa ikatatatag ng iyong pananampalataya o sa ikagagaling ng anumang suliranin mo sa buhay, idalangin mo ngayon bago natin kainin ang tinapay. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po na ang Panginoong Hesus, ang iyong buktong na anak, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya ang mga hirap upang kami po ay matubos sa mga kasalanan. Siya po ay nagpakababa para sa amin. Tiniis niya ang kahirapan sa krus. Tiniis niya ang paglalayo, ang cup of sufferings, Panginoong Diyos, para sa amin. Maraming pong salamat. At dalangin namin na ang layunin po ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na pagalingin kami sa kasalanan. Patawarin kami, Panginoon, at linisin ang aming buhay. Pagalingin ang aming karamdaman. Kami po ay bigyan ng maganda at maayos na buhay, magkaroon ng katuparan sa amin ngayon. At lahat po ng nananalangin, anuman ang hinihingi ngayong umaga, dalangin ko po na ipagkaloob mo, Panginoong Diyos. Ama, lahat po ng ito ay dalangin namin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Hawakan po natin ang tinapay. Ang sabi po sa unang Korinto 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiras ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin ng sabay-sabay. Kunin po natin ang saro. Ang dugo ni Jesus ang lumilinis ng ating kasalanan. Ito pong ating elemento ay simbolo lamang. Yung dugong totoong nabuhos sa Kalbaryo, ang tatak ng bagong tipan, ang nagpapabago ng ating buhay, ang tumubos sa ating mga kasalanan, na dapat nating pasalamatan sapagkat ito'y ating pinaniwalaan o sinampalatayanan. Bago natin inumin ang katas ng ubas, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Ang iyong hirap, ang dugong nabuhos sa Kalbaryo, ang kapangyarihan ito'y dalangin namin na magpatuloy naming maranasan. Lumilinis ng aming kasalanan at gumagarantiya ng kapatawaran, gumagarantiya ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. At nawa ang katotohanan ito'y maibahagi po namin sa iba. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin na sabay-sabay.
Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito'y ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. O Diyos, maraming pong salamat. Nawa po sa buhay namin ay patuloy naming alalahanin sa bawat araw, hindi lamang ngayon, ang kamatayan, ang pagmamahal sa amin ng Panginoong Hesus at pakahintayin namin ang kanyang muling pagbabalik. Ama, maraming salamat at lahat ng itidalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dumako naman po tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa Malakias 3, 9 hanggang 10, "You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Para po sa ating mga tithes and offering, pwede po natin iabot sa ating mga kapatid sa finance. Si Ate Melba, ako, kay Ma'am Joy po, at kay Ma'am Joanne. Sa kanila po, sa finance po natin iabot yung ating mga tithes and offering. Atin po ipanalangin na ating mga kaloob. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila, Diyos na mahabagin at mapagbigay. Ikaw po, Panginoon, ay tunay na mayaman, O God, at tunay na sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay at lahat na meron kami, O Lord. Kaya nagpapasalamat kami, O God, dahil alam namin, O Lord, na Ikaw yung patuloy na nagsusupply ng lahat ng aming kailangan. Ikaw ay laging nandyan, O Father God, para ibigay yung kakulangan sa amin, O aming Ama. Kaya, Father, tulungan niyo nga po kami. Turuan niyo po kami, O aming Ama, na patuloy na magbalik ng tapat, ng nararapat para sa iyo, Father. Dahil, Lord, Ikaw ay tapat. Ikaw, aming Ama, hindi nagbabago. Kahit hindi kami tapat, Panginoon, patuloy kang nagiging tapat sa amin. Patuloy niyo kaming minamahal. Patuloy niyong binibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, O Father. Kaya, Panginoon, patuloy namin ibinibigay sa iyong mga kamay ang mga kaloob. Patuloy na Ikaw ang magpala nito, na magamit, O Father God, sa iyong mga gawain, sa iyong mga ministeryo, Father God, sa misyon, aming Ama, upang patuloy na lumaganap, O Father God, ang iyong mga salita sa mundo na to, at maraming makakilala sa iyo, aming Ama, bilang Panginoon at sarili kang tagapagligtas. Maligtas ang kanilang kaluluwa, O God. Patuloy na pagpalain niyo po ang iglesia ng BACC at ang bawat anak mo sa iglesia na to. Maraming salamat, Father, sa iyong pasasalamat, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. In Jesus Christ's mighty name we pray. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nananalangin, patuloy nagpapasalamat sa buhay na kaloob mo sa amin.
Ngayon pong buwan ng September, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na nagdaraos po ng kanilang kaarawan. Salamat po sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang pagpalain. Maging sa mga kapatid namin, kinasal ngayong buwan ng September, ang mga mag-asawa, Panginoong Diyos, magkaroon ng tunay na pagkakaisa, pagmamahalan. Ang buhay mag-asawa po ang pundasyon ng pamilya, kaya pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. At dalangin po namin na magkaroon ng pamilya ang iglesyang ito, mga pamilyang solido, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Mga pamilyang nagkakaisa, nagmamahalan, panimula po sa mag-asawa, Panginoong Diyos. Ama, maraming salamat. At patuloy din po kaming dumadalangin para sa aming bayan, Panginoong Diyos. Humihingi kami ng patuloy na habag, biyaya mula sa iyo. Tulungan mo po ang aming mga pinuno ng pamahalaan, lalo na po dito sa Bataan, Panginoong Diyos. Dalangin namin masiro na po, wala na pong pagkahawa ng COVID, Panginoong Diyos. Nananalangin po kami, Panginoon, sa mga gawaing espiritual, katulad po ng misyon na ibinigay mo sa amin sa Pilar. Meron po kaming kamanggagawa doon. Wala pa pong church, humahayo pa lamang, at na-intera po ng pandemic na ito ang aming paghayo. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, magligtas ka ng mga kaluluwa upang sila'y makaranas ng iyong pag-ibig, makaranas ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang gawaing ito. Dalangin din namin po ang aming convention, ang LCSBC. Panginoong Diyos, salamat sa kanilang pagmamahal sa mga manggagawa, na kahit sa paanong paraan, sa maliliit na paraan, sila'y humahanap ng paraan sa panahong ito upang ang mga manggagawa po ay makalinga o matulungan. Salamat sa BASBC na nagbibigay din ng suporta sa mga pastor at mga manggagawa. Panginoong Diyos, dalangin din namin ang mga organization, Panginoong Diyos, ang mission, ang LCSBC WMU, ang Global Mission, Panginoong Diyos, ang pagsuporta sa mga misyonero, lalo na sa ganitong kapanahunan. Lord, i-provide mo po ang lahat ng pinansyal na mga pangangailangan. Ama naming Diyos, ang alam namin ang pinakatatangi at hinihingi mo, Panginoong Diyos, at pinapangarap ay merong mga maligtas na kaluluwa. Kaya, Panginoong Diyos, ang kagalakan ito ay nais naming maranasan, lalo na po, Panginoong Diyos, sa ganitong kapanahunan ng pandemic. Dalangin namin, makasaksi kami, makakita kami ng mga kaluluwang lumalapit sa iyo, mga kaluluwang nagpapasako po sa iyo, Panginoon. Ama namin sa langit, pagpalain mong iyong Iglesia BACC. Sa kabila ng pandemic na ito, magampanan po namin ang tungkuling inyatang mo sa buong iglesia. Ama, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan. Ang lahat po ng ito'y dalangin namin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, mga kapatid, nawa po ang masaganang pag-ibig ng Diyos at napakasaganang pagbiyaya mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang patnubay, pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaatin ngayon habang tayo nabubuhay, habang tayo naglilingkod sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesukristo at sa Holy Spirit. Amen. Tayong ibang kakailanganin sa ating buhay kung hindi ang ating Diyos lamang. Kaya naman, ang lahat ng pinagmumulan ng ating lakas, ng lahat ng meron tayo, ng lahat ng kakayanan, lahat ng kalakasan, lahat ng
kaligayahan mula sa Kanya ay ibalik natin para sa Kanya. Ialay natin ang ating buhay. Ibalik natin kung ano yung nararapat para sa ating Panginoon. Kaya ang ating bawat galaw, nararapat lang na magbigay karangalan sa ating Diyos. Amen po ba?